Hi, what's up guys? Welcome to my channel. I'm Jeff, and for today's video, I'll be sharing to you the basic buttons of Navtor. Kung bago ka lang sa paggamit ng Navtor at kung ano yung mga kailangan mong malaman sa Navtor. Panoorin mo yung video na to para ma-discuss ko sa iyo yung mga kailangan mong bantayan sa pag-setup ng Navtor at ano yung basic buttons ng Navtor. So hindi ko na patatagalin yung video na to at bubuksan ko na yung app para ma-discuss natin yung basic buttons ng Navtor. Oops, wait lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. I'm Jeff, your marinong motorista, and please follow me as Motorino on YouTube. So, paano? Buksan na natin yung app. So, nandito na tayo sa application. So, yung app na nagbubukas doon sa Navtor or Navbox ay yung Nav Tracker. So, yung ginagamit namin dito ay Nav Tracker. So, if ever na nagpo-provide sa inyo ay Nav Tracker, ito yung application na kulay yellow. Dito mo i-open yung pag-update, weekly updates, at chart ordering and publishing. Opening the app, dito mo makikita yung My Fleet. At andito rin makikita yung pangalan ng barko mo, yung management ng barko mo sa main panel. At in this point, dito mo mababasa yung reports, products, operating area, ordering, and routes. Ipopost ko yung video na to para medyo magkaroon kayo ng initial actions kung ano yung dapat mong unang gawin dito sa Navtor. Kapag galing na yung ruta sa EGDIS, ilalagay mo siya dito sa Nav Tracker, i-export mo yung ruta mo sa EGDIS at ilagay mo sa routes ng Nav Tracker mo para mas madali kang makapag-install o mas madali kang mag-check ng mga kailangan mong ENC, ADP, at ENP. So in this video, ang una kong papakita sa inyo ay yung routes. So I'll be posting this video para makita nyo yung mga ruta na ginagamit ko. Ito yung ruta na validated na ginagamit ko for every next voyage or yung mga susunod pang voyage. Pwede ka na kasing mag-check at pwede mo na rin orderin yung mga ENC, ADP, at ENP na kailangan mo prior to the voyage plan that you are making. Kunyari, meron nang naka-fix na biyahe yung barko, pwede mo na siyang gawin dito. Halimbawa, itong import kong ruta, dito mo makikita yung new, edit, delete, import, export. Dito mo makikita yun. So, dito na mabavalidate. At dito ipapakita ngayon yung ruta na gusto mong i-check at gusto mong buksan. So, pag nakita mo na at na-load mo na, pwede ka na pumunta ng ordering. Ang procedure sa ordering, dito mo naman makikita kung validated lahat ng ADP, AENP, o ENC mo. So, merong show products, order and renew license, at order manually. So, yung show products, ito yung section kung saan dito mo makikita yung mga products para sa ruta na to at sa ruta na pinaplano mong gawin. Up next is the order renew license. Kapag mayroon ka ng luma at gusto mong i-renew, dito naman yung button na to. Or dun sa mga meron kang luma at gusto mong magdagdag ng bago, sa order and renew license ka mag-click. If ever naman na ready na lahat ng ruta mo at may gusto kang idagdag na ENC, ADP, or AENP, sa order manually ka. Doon mo makikita yung manual na pag-order ng mga ENC or mga ADP. Dito yun pwede mong ipakita at pwede mong i-check or uncheck period ng validation ng chart at license mo. Pwedeng 3 months, pwedeng 12 months, or another month. Depending on the company's procedure. If ever man na kailangan mo mas malapad dun sa mga range ng distances ng chart, pwede mo rin siyang i-set up to 1 nautical mile, 3 nautical miles, 10 nautical miles, or even 5 nautical miles.
Pagkatapos natin dito sa ordering button, makikita mo dito yung mga naka-blue, naka-dark, tsaka yung mga iba pang if ever na merong naka-green sa chart nyo. Kaya dito sa atin, na makikita mo lang itong blue, tsaka itong dark. Ano ibig sabihin yan? Yung naka-dark, ibig sabihin yan, hindi nakabukas or unopened. Yung naka-blue, yun yung open charts. Ibig sabihin, lahat ng chart na yan ay nakasynchronize dun sa ECDIS ko. Ibig sabihin, open yan para gahian at magre-receive ka na lang ng weekly update sa chart mo. Hindi mo na kailangan umorder ng isa-isa. May license na ipapakita dito. So, ito yung license ng mga bago at yung mga license na luma. Pag umu-order ka, ay i-discuss natin sa next video. Kung gusto mong malaman kung paano umorder, sa next video natin i-discuss yun para magkaroon kayo ng basic concepts sa ordering. So, in this cycle, kung tapos na yung pag-order at nakita mo na, dito mo naman makikita yung mga check buttons sa may status sa gilid. At those section ay nagbibigay ng sign sa'yo na yung ruta na gagamitin mo para sa susunod mong biyahe ay validated na or the status are all check. Ibig sabihin, walang kulang, walang kailangan, at walang hindi nakasama. Katapos mong tingnan yung orders, pupunta naman tayo dito sa products. Pupunta tayo ng products. Ano yung products na button? Dito mo makikita yung products ng portfolio mo, yung products na soon to expire mo, at yung products na activated as PACE, and other products na hindi activated sa PACE. Merong mga countries kasi na hindi siya kailangan sa PACE or hindi siya pasok sa PACE. So, kailangan mong orderin siya manually. So, dun papasok yung ibang procedure ng ordering. Sa buttons na to, sa products, ito yung ibig sabihin, hawak-hawak mong chart na naka-install sa nav tracker mo. Dito mo makikita si ENC, si ADP, tsaka si AENP. Meron siyang ENC na 220 charts, meron siyang ADP na 5, at may ENP na 34/35. Bakit nakalagay sa ENC ko PACE sa expiry? Ibig sabihin kasi, nakukontrata yung barko na to sa PACE. Ibig sabihin, at any period of time, pwede mong i-unlock at lock yung mga chart kung hindi mo na kailangan. Kung babiyahe ka ng Australia at kung babiyahe ka na ng ibang lugar, pwede mo nang i-off yung chart mo. So, papakita ko sunod yung ating ADP. Dito naman sa ADP, makikita mo yung license expiry ng ADP mo at yung ADP na hawak mo. If ever na gusto mong magdagdag ng ADP, dun pa rin yun papasok sa ordering. So, let's come up with another video para doon. Ito yung ANP na hawak ko para sa voyage na to. At dito mo rin makikita kung ano yung ENP na kailangan mo sa voyage at kung ano yung ginagamit mo para sa voyage. At next naman, itong reports na button. Dito sa reports, makikita mo yung ECDIS info, operational, shipments, AIS, tracking, navbox, position, and other reports. Ang pinaka-importante lang dito na ginagamit ko yung navbox. Dahil iba naman yung mga AIS buttons, ECDIS information, operational noon, shipments. Ito yung mga settings nung nag-uumpisa kang mag-setup. So sa navbox, dito mo makikita yung mga timestamps. Ibig sabihin ng timestamp, ito yung weekly update na dumarating sa ECDIS mo. If ever na merong weekly dumating or may nabago, automatically may papasok dito. Hindi mo na kailangan i-on at hindi mo na kailangan i-off. Dito mo naman makikita sa file size at yung report info. If ever na makikita mo medyo malaki, dito mo malalaman na gano'n karami pala yung nabago sa period or sa chart
provider ng Navtor. So, hindi mo na kailangan magpindot pa ng kahit ano pag nag-update ng weekly. Automatically, dumarating yung weekly at diretso mo na siyang ipapasok sa EggBiz. Dito sa Navbox, ito yung black box na in-install nung provider sa barko. Makikita mo dito yung Navbox name, IP, EggBiz info, at AIS connections, database. At dito sa database makikita yung AVCS weekly update. Kung anong week yung currently na hawak mo. Katulad ngayon na ang hawak-hawak kong weekly as per recording this video ay AVCS week 41. Ngayon update last October 17, 2024. Hi, I'll be ending the video here. Sana nakatulong yung video na to para magkaroon ka ng basic idea, basic informations regarding sa Navtor. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa video na to, please do subscribe, Motorino. And I'll see you on my next video. Thank you for watching.